at Mindanao, hawak kamay, sabay sigaw. Tansyahan ko po ako, talagang nickname ko kasi yung Dong Hari. No? So ako po ay Dr. 1991 pa. So medyo matagal na. Palagay ko si Ma'am, di ka pa tao noong 1991. Tao ka na noon? Di ba, no? Doktor na ako noon, by the way. So ganun kalayo yung pagitan ng edad po natin, no? So, pag-usapan natin yung liver. Ano ba ang liver sa Tagalog? Sa Bisaya? Atay din. Atay gihapon. Bakit importante maintindihan natin ang mga liver diseases o liver problem? Kasi tingnan nyo, 2 milyon ang namamatay taon-taon. Maraming 2 milyon, dami na, di ba? Noong 2019 pa yung statistics niya, kasi wala akong makita bagong statistics eh. Ibig sabihin, mas dumami yan for sure. No? So, yung liver cirrhosis, pag sinabi mo kasi liver cirrhosis, yung atay po natin, nagpe-peglat na. Yan yung cirrhosis. So, hindi ka na makafunction ng tama. So, liver cancer, yung dalawang yun, ang cirrhosis kasi top 11 na eh. Sa top ng kinamamatay ng tao sa buong mundo. Yung liver cancer, pang-12. Magkasunod na sila. 354 million people globally daw ay may HEPA B at HEPA C. Hindi kasama HEPA A, di ba? Bakit po? Kasi usually, usapan natin kasi dito, yung related sa liver cancer. Si hepatitis A usually hindi. No, yan yung hepatitis na nakukuha natin kung kakain kayo ng mga isaw-isaw, yung mga maturo-turo na hindi minsan maganda ang proseso nila, natatamaan tayo, bigla ka naninilaw. Hepa A po yun. Iba po yung mga maraming alahas. Ewan ko yung hepatitis ang tawag natin doon. So, yung B at saka yung hepa C kasi, yan yung nakukuha natin na sa dugo naman. No, intimate transfusion ba, napapalitan ng bodily fluids. So yan ang associated talaga sa liver cirrhosis at liver cancer. Noong 2020, ito statistics sa atin to eh, sa Pilipinas po ito. Sa Philippine Statistical Agency, ang data nila kasi is 27 sa bawat 1,000 na namamatay ay dahil sa liver cancer. So medyo marami talaga yun. Kasi hindi po 37. Ibig sabihin, kung halimbawa dagdagan natin ng isang zero yan sa 10,000, 270 na yun. O 1 milyon, mas marami talaga. Just imagine yung dami ng namamatay. Ano po? Ito si Atay. Hindi ba natin? So, lahat naman tayo may Atay pa, ano? Yes. Nasa ng Atay? Kanan, kaliwa? Kanan. So, kayo, nasa kanan. Nandito siya din. Diba? So, kung medyo dito ang problema mo, lagi may masakit dito, lamang-lamang, hindi kayo. Sa ilalim ng diaphragm mo dito, yung buto dito. Ha? Yun, nandun po ang location ng atay natin na related po sa sikmura mo. Kasi part pa rin siya ng digestive tract mo eh. Ng patunaw natin, ng digestion natin. No? So, ang sabi dito, siya ang pinakamalaking internal organ ng katawan ng tao. Internal. Kasi bakit? Ang pinakamalaking organ po kasi na kino-consider sa system po natin, skin pa rin. Yes. Yung balat po natin. No? So, ang balat nga lang, external. Kaya ang specific dito, internal organs. No? So, madalas kasi, pag sinabi mong atay o liver, na-associate natin saan? Pang-detox. Palaban natin sa mga toxins. Panggawa ng bilirubin o ng bile. No? Pero ang hindi natin naintindihan, marami siyang function. Ilan po na nakalagay dyan? 500 vital function. Ganyang mahalaga ang atay nyo. Kaya lang, please lang, alagaan natin. Ha? Ito yung mga ilan ha. Out of 500, ito yung ilan na dapat i-webin tayo. Number 1, helps the absorption and storage of vitamins and minerals. So, nakakatulong siya. Kakain ka, masustansya. So, yung hindi mo pa kailangan, yung mga gagamitin, itatago mo na ng atay mo yan. No? Synthesizes cholesterol for vitamin D and sex hormones. Siya ang gumagawa ng cholesterol natin. Kaya lang yung nasa sa lecture ko yun eh. Ang cholesterol, huwag kayo matakot dyan. Kasi bakit? 80% ng cholesterol natin, ang gumagawa niyan, katawan mo, liver mo. Yes.
No? So, atayin natin po ang gumagawa ng bakit importante ang cholesterol sa paggawa natin ng vitamin D at saka ng sex hormones. Metabolizes nutrients from food to produce energy. Kasi ang liver natin parang parang emergency storage. Kumain ka ngayon. No? Ibig sabihin, yung kinain natin na hindi mo na-burn, sobra, istorya sa atay mo muna as glycogen. Kasi si glycogen ang pinakamabilis i-convert eh. Halimbawa naman, biglang wala kang makain isang araw. So, ang unang gagamitin ng katawan mo para gumawa ka ng fuel, yung glycogen na galing sa atay mo. Yun muna ang gagamitin niya. Kaya nga, yung glucose, gagawin yung glycogen, pagka hindi ka kumain naman, yung glycogen, i-release naman sa dugo mo para magamit mo glucose as energy. Yes. Ano po siya, no? Removes and deactivates medication and environmental toxin. Yun ang usually alam natin function ng liver eh. Pang-detox talaga yan. So, napaka-importante yan sa dami lalo ng toxin sa environment natin. No? Converts ammonia to urea. Kasi dapat yung mga ginagawa proseso ng katawan natin, minsan nagpo-produce ng substances na harmful. So, bago yun ilabas sa dugo as harmful, yung liver mo gagawin siyang harmless. Kahit pa paano. Pag harmless na siya, anong gagawin niya? Ilalabas niya sa dugo mo, papunta sa kidney mo, iihi mo. O kaya, dadalhin niya sa digestive tract niya, idudumi mo. Yan ang ginagawa na isa ng liver natin. Produces bile to absorb fat soluble vitamins. Kasi yung mga vitamins natin, dalawang klase. Merong water soluble, merong fat soluble. So, ibig sabihin, kung wala kang fat sa kinakain mo at wala rin po na bile na galing sa atay mo, mahihirapan ka mag-absorb ng A, vitamin A, D, E, at saka vitamin K. A-D ang tawag doon. Yes. Ha? Adik. Adik. Uso na yun yung di ba? Adik. Meron daw adik sa ano? Issue. Issue ba eh? Amino acid synthesis produces most protein. Yung mga protein na kailangan natin. Sino gumagawa ulit? Atay. Si atay. No? Create ketone bodies for cellular energy. Kung wala ka talagang available na glucose, kung convert na yun, yung mga protein na natin, yung mga kinain natin iba, pwedeng ketone bodies po yun as energy. Ang ketones po kasi is substitute natin sa glucose as a form of energy. Converts most inactive thyroid hormone to active hormone T3. Diba yung mga may goiter, usually may test kayo T3, T4? Yes. Yung T4 mo, hindi yun active. Ibig sabihin, pinuproduce ng thyroid mo yun, pero hindi pa nagagamit yan. Kailangan mo munang ipadaan yan sa atay mo para ma-convert niya sa active form na T3. So sa thyroid diseases, mahalaga pa rin at meron ang atay po natin. Yes. Ha? Hindi lang goiter, pati atay mo involved dun eh. Hormones and enzyme production and detoxification. Pinanggit ko na po yan. So ilan lang po sa mga vital. Si liver din, by the way, ang nagpo-proseso yung mga matanda na yung red blood cells natin. Kasi meron lang yan days, di ba? Parang 120 days lang yata. Pag matanda na siya, kailangan na sirain para gagawa rin ng bago. Yes. So siya ang nagpo-proseso nun. Tapos kukunin niyo yung mga pigments doon, yun yung tinatawag namin na bilirubin naman. Yung recycling ng hemoglobin, i-store naman niya yung iron na galing doon sa red blood cells mo para sa future use. So kaya minsan, pagka may problema ang atay natin, nagpo-produce ka ng excess na bilirubin, naninilaw tayo kasi hindi niya maproseso ng tama. Ito yung mga sinasabi nilang mga types ng liver diseases, no? Diseases caused by viruses, Hepa A, Hepa B, Hepa C. No? Tapos yung mga cause naman ng drugs, poison, usually yan yung fatty liver. Alam nyo, ang fatty liver, hindi yan dahil masyado kang maraming kinakain fatty foods. Pag sinabi ng isang doktor na may fatty liver ka, although minsan yung ibang doktor, hindi rin malinaw sa kanila. Akala nila kahit may fatty liver ka kasi marami lang kinakain fatty foods. Yeah. Hindi po yun. Ang fatty liver is first stage ng liver damage. Yes. Kasi nag-i-store ka ng fat sa liver. So, ibig sabihin, pag nag-store ka doon, dapat i-metabolize niya yun para magamit mo, ilalabas niya ulit.
Pag sira siya, hindi niya mailabas. Yes. Naiipon doon sa loob niya. Kaya ka nagkaka-fatty liver. Meaning, may problema na Ang ang atay atay. mo. Kaya ka may fatty liver. Di ba binabanggit ko sa ibang lecture ko parate? Kaya dapat nag-iingat tayo sa high fructose corn syrup. Kasi number 1 din niya nagbibigay ng fatty liver sa tao ngayon. Non-alcoholic fatty liver ang tawag doon. Kasi ang fatty liver, ang kasunod na niya, ano? Posible na hepatitis, cirrhosis. Lagi ang cirrhosis, ang susunod na stage na niya, pag hindi yan, umayos, liver cancer na po yun. No? So, meron tayong mga liver cancer at yung mga inherited. Hindi na natin masyadong pag-usapan yung ilalim. Kasi cancer awareness po tayo. Ano yung risk factor? Bakit tayo nasisiraan ng atay? Bakit nagkakaroon ng problema ang atay natin? Siyempre, number 1 pa rin, excessive consumption ng alcohol. O sa mga lasenggo dyan. Yes. So, alam mo na ang future sakit mo. Bawas-bawasan ng konti habang okay pa katay. Intravenous drug. No? So, addict din ulit. No? So, delikado rin ang liver natin yan. Kasi siyempre, yung mga drugs kasi, lahat ng proseso niya, bago yan mag-circulate, i-detox ng liver natin yan. Siya talaga number 1 na tagasala. Yes. Kaya lang, kung sobra ka sa mga ganyan, tatama talaga atay natin. Pain relievers. Yan. O, sipin nyo, pati pain relievers. Notorious naman talaga pain relievers na sumisira ng atay. Yes. Eh, kaya lang problema, di ba? Parang ang tao ngayon, sanay na umiinom ng pain relievers. Kahit yung mga over the counter. Ibig sabihin, ano bang acetaminophen? Paracetamol din po yan eh. Yes. No? Kasi ang acetaminophen, yan ang ginagamit nila sa UK. Ang version nila na sa US, paracetamol. Iisa lang yan. Okay. Diba? Consider natin isa sa safest drug, paracetamol. Hindi totoo yun. Bakit? Ang overdose ng paracetamol sisira ng liver nyo. Yes. Tandaan yan. Pero medyo kaya naman kasi parang 2 weeks ago may tumawag sa akin dealer ko eh. No, meron akong isa ditong pamangkin, nag-overdose ng paracetamol, parang 20 tablets daw ininom. Sabi ko, conscious naman. O, sige, conscious. Sige, pasukahin mo ng pasukahin. Tapos bumili ka ng acetylcysteine. No? Kasi yun ang pangontra talaga doon. Yung ginagamit natin sa mga pag may ubo tayo problema, acetylcysteine. Pwede lang luta tayo. Kasi ang unang problema, pag nag-overdose kayo ng paracetamol o acetaminophen, babagsak ang glutathione level ng liver mo. O narinig nyo yan ha? Ang glutathione is part ng liver nyo. Wow. Pang-detox yan. No, antioxidant din kasi ang glutathione. Kaya hindi masama mag-take ng glutathione. Mag-overdose ka, ano mangyari sa'yo? Puputi ka. Yun lang naman yun. Yes. Pero isa din po siya sa emergency lang kasi sa mga paracetamol poisoning. By the way, isa po ang paracetamol poisoning sa top 10 na poisoning sa UP-PGH. Ay, hindi talagang totoong safe ang paracetamol. Di ba? Kaya kahit sino nagpasikat nun sa commercial, kasi Lloyd, o di ba may sinabi siya sa huli? Yes. Ingat. Kaya ano mo ingat din ba? Ingat. Pumili kasi. Bakit mo pinili? Hindi ko rin alam. Metabolic syndrome, o yung mga regularly exposed sa toxic chemicals, yung mga nagtatrabaho sa mga factory. Patayin ko muna ito, nilalamig ako. Pasensya na po kayo. Nasaan ang bete? Ay, ito pala. Pasensya na kayo, di ako sanay sa electric fan eh. Wala sa bahay niya, lagi aircon kasi bukas na. Yung mga nag-handle na mga sa mga electronics yan eh. O kaya sa mga marami din po ako nakikita na may hepatitis na mga nagtatrabaho sa junk shop. Yes. Kasi bakit? Kasi di ba yung mga junk minsan na computer parts, Yes. mayaman sa chemical yung mga yan eh. Yes. Hindi nila naiintindihan minsan eh. No? Tapos ito nga, yung huli natin, regularly exposed to other people's blood or bodily fluid. Kasi nga, bakit involved yung blood at saka bodily fluid? Gawa ng Hepa B at Hepa C. Yes. Ang transmission kasi ng dalawang virus na yun, exchange ng bodily fluid. Transfusion, o kaya yung SEX. Kasi yung mga bata, hindi ko kailangan mag-ibig. Yung usual symptoms, kung papansinin mo, parang yung iba dyan malayo eh. Tingnan mo bleeding from the nose. Isipin mo, kung bakit tumutugo ilong mo, posible rin pala liver ang problema mo.
Yan lang ang actually attachment ng profession namin bilang ENT sa liver problem. Kasi siyempre, pag dumugo ilong mo, sa ENT ka pupunta. Yes. So ako naman, examinin ko ilong nyo, titignan ko kung may local problem. May sugat ba? May bubol ba? Pero kung wala akong makita, wala akong identify, pinapatest ko rin po ang liver. Kasi nga, isa yun sa pwedeng panggalingan ng nose bleeding. Pero madalas naman yan sa may edad. Pag bata naman kasi, at yung mga, di ba, kadalasan tao na lang balingoy-ngoy. Yes. Medyo common talaga sa kanila yun. Without type, may liver, walang liver involvement po yan. Vomiting of blood, ganun din. Kasi nga, yung pagdudugo ng ilong, sumusuka ng dugo, nagpapasa-pasa, it has something to do with clotting factors. Diba? Ang dugo natin para hindi tuloy-tuloy ang pagdudugo mo, dapat mabubuo yung dugo, blood clot tawag natin doon. Yes. Ang clotting factors niyo po, galing sa liver natin. Okay. Si liver ang gumagawa nun. So kung may problema ang liver mo, automatic, babagsak ang clotting factor mo, mabilis na magdugo. Pag nagdugo ka, hindi lang mabilis. Matagal bago umampat. Kaya yung mapagdumugo talaga, yung sabog talaga. Kita mo, baldi-baldi na. Ayaw pang tumigil. Stomach pain, usually naman kasi nasa bandang tiyan talaga siya. Sabi nga natin, saan? Kanan, kaliwa? Kanan. Very good. Weight loss. Kasi nga, kasama ang liver sa absorption ng nutrient, ng vitamins. Yes. Kung may tama siya, babagsak ang po natin. Pati, siyempre, kulang ka sa energy, hindi mo ma-utilize yung glucose, kaya parang lagi kang mahina. Jaundice, ayan yung paninilaw ng balat at saka ng puti ng mata. Yes. Ha? Ano daw kinalaman dito pala, Davey? Oo nga, Ano naman, bakit naman toilet yan? Kasi uso sa mga bata, di ba? Bata loko-loko ngayon sa bibili toilet na di ko maintindihan, bakit gano'n? Ang point ko, sa akin, o sa kanila, sabi niya, itong pinakasimpleng test para malaman kung healthy ang liver niyo. Ang galing, ano? Ano gagawin mo? Sisisid ka dyan? Hindi po. Literal talaga Ayun. si Sisi. Meron may idea si Ma'am, tama siya, sa klase daw ng poop. Yes, iba. Actually, sabi dito, in general, yung urine mo, light in color, at bowel movements mo, regular, lamang-lamang, okay ang liver natin. Yes. Hindi ibig sabihin, patipid na test yun, no? So pag ihi mo, titignan mo, kung masyado nang maitim ang ihi mo, Kung yellow na problema masyado. tayo. Yung dumi mo hindi regular, posible rin wala. May Yes. problema ang atay natin. Yun ang role ng toilet dyan. No, simple test po yun para malaman kung okay sila. How do you treat liver diseases? Siyempre, kung HEPA, B, HEPA C, usually nagbibigay sila ng antiviral. Kaya lang, effectivity niya, medyo questionable rin yun. Lalo yung karamihan sa Pilipino po, ang dami sa Pilipino po may HEPA B. Isa po 35 million po yata, 34 million Pilipino. Pag tinest po, positive HEPA B, hindi na maka-upload. Bakit? Allergic po kasi ang mga ibang countries sa HEPA B. Takot sila doon. Kasi ang association, HEPA B, cancer eh. Ganun, liver cancer. Kahit din naman. Magtataka ka naman, kahit ako eh, tagal ko na pagtataka yun. Ang daming HEPA B positive sa Pilipinas, walang sintomas kahit kapiraso. Totoo yun. Di ba sabi ko nga, sandali, HEPA B, HEPA C, sabihin na natin positive. Carrier daw. The word itself meaning hepatitis. Namamaga ang liver pag hepatitis. Ba't hindi namamaga ang liver? Sa ultrasound. Meron kang active infection dahil hepatitis. Bakit di ka naninilaw? Yun ang matagal ko na iniisip eh. Ay ko, hindi kaya naisa lang tayo. Ang intindi ko, palagay ko ganito Ano to, personal, ko lang to analysis. Ang tingin ko, meron talaga sa dugo ng Pilipino, pag tinest mo, nagko-cross-react. Yes. Nagpapositive ka kahit hindi totoo may HEPA B ka. Tama. Kasi bakit? Tingin mo, may negosyong side din eh. Alam mo sa hepatitis kasi, sabi ng treatment dyan, prevention. Which is vaccination. Diba? 34 million Pilipino positive carrier ng HEPA B. Babakunahan pa ba yan? Hindi na. Hindi na babakunahan mo. Meron ka na eh. Carrier ka na eh. Sabi nila, ikaw daw nangahawa. Sino may babakunahan? Yung natitirang populasyon na hindi kasama sa 34 million. Di ba ang dami nun? Di ba ang dami pera nun? Yes.
Kung sa pamilya nyo, 7 kayo, ikaw positive isa, ikaw hindi ba bakunahan? Ang dapat bakunahan yung 6 na kasama mo. Hindi na kayo pera, ano? So maraming ko hindi naiintindihan before about hepatitis B. Kaya lang ang point ko, marami na rin po ako narinig. Supposedly ang Hep B hindi nagagaling eh. No? Pine-prevent lang ang sintomas na mag-progress. Maraming Hep B positive, nag-Hep B negative nung nag-take ng Vitaplus. Yes. So kung maka-encounter kayong gano'n, wala na daw pag-asa, sabihin nyo sa kanilang good news. Yes. Meron tayo na convert na negative pa rin. Yes. Curable ba? Yung iba, sakit sa kidney, sa liver, curable. Yung iba naman hindi. Especially masasabi na autoimmune. Tsaka depende rin sa stage ng cancer kung curable ba o hindi. Ayun. So dito sa picture na to, simple yung proseso lang naman eh. So yung normal liver po natin, nagkakaroon ng injury, damages, especially sa mga factor na babanggitin ko mamaya. So, nagpo-produce ka ngayon from yung normal cells mo na damage yung DNA. So, magpo-produce ka out of yung DNA damage ng defective cells. So, yung defective cells mo, pag dumami ng dumami, yun po ang nagsisimula maging cancer cells. Ito po yung karamihang pinanggagalingan ng liver cancer o transformation ng normal to cancer cells. No? Sa atay po ito ha. Yung HCV meaning hepatitis C virus. Isa po yun. Hepatitis B, alcohol. O yan na naman. Bakit ito lagi mong kasama pinag-iinitan ng alcohol? Talagang kasama, wala akong magawa din eh. Steatohepatitis, ito di unknown cause. No? Ibig sabihin, pag steato, yung flow ng bile mo, hindi maganda, hindi niya mailabas. Tapos namamagat yung atay mo. Kaya lang ito, special mention to, aflatoxins. Maraming may liver cancer sa Pilipinas, gawa nito. Kaya konting ingat. Kasi meron ako nakakita ng isang study na isang lugar, ang dami may liver cancer. May isa sa mag-anak, meron 2. So, nung ni-research niya, ano ba usually pwedeng panggalingan, it turned out yung pagkain nila ng peanuts. Oh, okay. Ang peanuts kasi usually is common source ng aflatoxin. No? Hindi naman lahat ng peanuts eh. Kasi ganito yun eh. Kaya lang nandito mapapansin yung meron ditong mais, meron din ditong trigo yata ito eh. Pero hindi niya nilagay yung peanut eh. Pero mas notorious ang peanut. Yung peanut kasi, pag halimbawa hinarvest mo at hindi maganda ang storage mo, tinutubuan ng amag. Yung amag na yun, na gustong-gusto sa peanut mo, sila ang nagpo-produce ng aflatoxin na nagbibigay na foundation para mauwi yung liver normal cells mo mapunta sa liver cancer. So, iingat din sa pagkain ng mga peanut. Di ba, minsan pag kumakain ka ng peanut, meron naman talagang parang siraan na to eh. Kaya lang, nalunok mo na eh, kain ka pa rin, diretso pa rin. Ha? Pag masama na yung panlasa mo sa kumakain mo, huwag mo na ituloy. Baka mamaya, mayaman pa sa aflatoxin yun. Yun ang nakita kasi ng isang foreigner na nag-research eh. Doon sa lugar na yun, maraming may liver cancer kasi mahilig silang magtanim na peanut. Tapos yun nga, yung peanut pala is source ng aflatoxin. Ha? Mataas ang association niya talaga sa liver cancer. So, ang pinaka-common kasi ng liver cancer, tawag namin doon, hepatocellular carcinoma, HCC. Abbreviation nun, no? So, si HCC po, usually ito yung mga simptomas naman. Kung ano yung mga binanggit ko kanina, nadagdagan lang naman eh. Siyempre, pag meron kang hepatitis, may liver cancer, yung balat natin, hindi na. Siyempre, bukol na ang cancer. So, pag kinapa ng doktor nyo dito, more or less, meron nakakapa. Kung malaki na. Kung maliit naman, hindi nakakapa po yun eh. So, nagkakaroon tayo ng cirrhosis, walang gana, abdominal pain, dilalagnat, especially kung may hepatitis. Tapos, madaling mapagod. Madaling mapagod si downline. Ayaw na magkatawag. Ako, may hepatitis na ako. Ganun ka agad eh. Kasi nakakatakot sa panahon natin ngayon, bigla talagang dumami.
dumami ang merong liver cancer noong 2017. From 10 years na pagitan, dumami by 50%. Ang sinasabi kasi nila, kaya daw dumami rin yung factors. Ibig sabihin, dumami na ang nanginginom ngayon. Yes. Mas bata po ang umiinom ngayon kasi nauso yung mga cocktail eh, di ba? Yung araw naman talagang lamban, ganun. Kung talagang bata, ayaw, hindi masarap lasa. Ngayon kasi kahit sino nakakainom na eh. Yes. Ang dami na nga rin po, bibili mo na sa 7-Eleven, halo na, di ba? May soft drinks na, may alak na. So, madali ngayon, accessible talaga ang alak ngayon eh. So, isa daw yung sinasabi ng cause kung bakit tumataas. Especially din yung viruses. Yung Hepa B, Hepa C. Bakit? Yung mga promiscuous sex practices ng tao. Kaya nagkakaroon na, increase daw na hepatocellular cancer. Carcinogen, yun na, aflatoxin, binanggit ko na yan, saan galing? Sa pilat po yan. Tobacco smoking, tsaka yung environmental toxins. Nakasulat dyan, vinyl chloride. Di ko alam kung mismo yun yung naaamoy natin pag bago yung vinyl mo yung tiles. Yes. Diba may masansang na amoy Yes. doon? Sa yun po yun. Parang siya din yata yung naamoy natin pagka nagpagawa ka ng tarpaulin. Totoo. Yung masansang na amoy. Yes. Medyo delikado kasi yun. Yun yung amoy niya. Delikado. Huwag kayo masyadong, kumbaga, magbubukas ng ganun, dapat open air eh. Hindi natin nalalamha. No? So, eto kasi, worth mentioning eh. Hindi ko alam masyadong kita sa inyo. P53 inactivation. Wala siyang binanggit na factor dyan. Ano yung P53? Ang P53 protein natin, no, sa katawan, na galing din sa liver nyo po, ay anti-tumor. Bantayin nyo yan sa mga posibleng tutubong, bukol o kanser. Siyempre, pag yun bumaba, hindi bukado tayo. Wala tayong bantay. Diba? Ngayon po, marami ang bumaba ang P53. Ina-associate nila ngayon saan? Doon sa mRNA vaccine, sa po yun. No? So kaya marami din pumalo din talaga may problema ngayon na bukol. Kasi ang total spelling nito sa English may iron and cirrhosis ha. Kaya lang ito po kasi Espanyol eh. Wala akong makita kasi English na picture eh. So, ang transition parang ganyan lang eh. Normal, nagkakaroon ng peklat-peklat, tapos yung peklat-peklat, nagkakaroon ng bukol-bukol, hanggang mauwi na saan? Cancer na. Cancer. Ganyan usually ang transition. No? Gawa ng ano? Pag inom daw ng alcohol, aflatoxin na naman, hepatitis B at hepatitis C. Yan tatlong yan ang notorious talaga. So, paano malalaman ngayon? Halimbawa, wala pa talagang active na sintomas, umpisa pa lang. Ito yung mga ginagawa ng mga doktor nyo na test. Number 1, ano ang topic natin? Tingnan nyo kung gaano katindi ang liver cancer. Ibig sabihin, pag tinamaan ka pala ng liver cancer, ano yung chance mong mabuhay? 17%. 17%, 5 taon. Yes. Ibig sabihin, 6 year pataas, wala ka na. Diba? Liko ka na. Sige, taas na noon. 17%. Ibig sabihin, ilang porsyento lang. Diba? Mas malaki porsyento talaga na kukunin ka ni Lord na mas maaga. Yes. No? Kaya lagi natin paalala, ha? Prevention is better than Cure. alam niyo naman pala, ba't niyo ginagawa? Ba't kumakain pa rin ng junk food? Diba? Ba't kung ano pa rin ginagamit sa katawan natin? Na pwede Yes. pa lang maka-endure sa liver po natin. Ano daw yung best food? So dito tayo sa topic, ano kakainin natin? Kasi lagi naman yan, diet, maintain a healthy diet eh, di ba? Oh, coffee. Ang coffee ay maganda sa atay. Yes. Hindi 3-in-1. Ang sabi dito, coffee. Hindi yung creamer. Yes. Okay ba yun? Ha? Ang sabi dito, coffee lang ha? Hindi 3-in-1 coffee. No? So ang coffee kasi, kaya daw nakakatulong, linawin ko din ha, 3 cups per day. Yun lang. Ang role kasi ng coffee is reduce inflammation at saka reduce ng uptake ng fat sa liver mo. Kasi nga, siyempre, may fatty liver ka na, dadagdagan mo pa na hindi niya kailangan, magdadamay siya. Yun ang role ng coffee doon. No? Tapos pati yung collagen kasi, isang factor yun, pag kukunin ng liver mo at sobra, mapipiglat siya, titigas siya. So nape-prevent po ng coffee, healthy coffee consumption yun. Ilan po a day? 3 cups. 3 cups per day.
Kasi yung iba naman, yung 3 cups, ganun kalaki daw yung cup. Di ba may sa FB naman, di ba? Last cup na daw niya sa katutak tea. O ganun din po, basically. Ang tea kasi is more on detoxifying eh. Diba? Tinutulungan niya para yung atay mo, hindi naman ma-overwork. Diba? Grapefruit. Si grapefruit, meron siyang taglay na antioxidant na para makatulong na huwag madami sa kidney cells, ang liver cells po natin. Usually naman yung mga fruits ganun eh. Laging usapan dyan, anong antioxidant meron sila na nakakatulong sa katawan po natin. Same thing with blueberries and cranberries. No? So kung kumakain po kayo nito, paminsan-minsan, nakakatulong po yan sa liver natin talaga. Grapes, ganun din po. Kaya lang sa akin po kasi, usually, ito kasi medyo problema sa grapes eh. Binibili nyo yung seedless. Yun. Which is unang-una masama yun. Yes. Ang prutas, dapat, kinakain may buto. Ganyan yung ginawa sa taas ng Diyos eh. Yes. Ibig sabihin, pag yan seedless, pinakailaman ng tao. Ang tawag natin dyan, genetic modification. So may problema na tayo dyan. Yes. Unang-una, sa grapes, mahalaga ang seeds. Tama. Bakit? Maraming health benefit. Kaya nila tinatanggal. Yes. Even ang watermelon nga, pinapakailaman na. Bakit? Kasi ang watermelon seeds, maraming nutrient na kailangan ng tao. Eh, ikaw na, pag kumain ka ng diba, ng watermelon, lahat ng buto. Tapon eh, diba? Huwa ka ng konti, dunok. Importante yun. Kung ayaw mo na kumain, ang gagawin mo, blender kasama, Para makain mo. kasama din ang konting balat. Oo. Kasi Sa blender na pwede, siyempre mahirap kainin ng balat Tama. ng watermelon. Pero naandun ang majority ng phytochemical na kailangan nyo. Wow. Ha? Tandaan nyo ang prutas kasi, kailangan din yung proteksyonan yung loob. Nandun yung buto. Di ba? Yung mismong fruit na kinakain mo kasi, pang-energy lang nila yon. Pero ang protection nila, nasa labas. Ang phytochemicals nasa labas. Ang antioxidant nasa labas. Para hindi agad sila mabulok sa loob. So yan, ang ilan po ha. Kung gusto nyo, screenshot nyo na lang. Yan yung mga ilan. Yung iba dyan, hindi ko naman nabanggit. Pero lahat po yan, may proven na benefit sa atay po natin ha. Grapefruit, beets, carrot, green tea, apple, broccoli. Yung apples nga lang po, laging ganun din, huhugasan mabuti ha. Kasi maganda nga pala, pero kung kakainin natin may pesticide, wala rin. Magkakasama din tayo. Lemons, arugula, walnut, cabbage, cauliflower, avocado, etc. etc. Kaya tingnan natin ha, basahin nyo. Ano ulit yung number 6? Green vegetables. Alam niyo ba, ibig sabihin na, no? So alam niyo na kung ano tinutukoy ko. Green vegetables daw. Di ito. Tama? Kaya sa tamad kumain ng gulay, lalo mga bata, at may problema na ang atay nila, maganda yung may 5 power herbs ng product. Diba? Ano po yun? Yan yung First Vita Plus. Limang gulay na ni-research, no? Namili lang kami ng pinakamahusay at pinakamaraming benefit. Sa simalunggay, tama sili, uray, saluyot, talbos ng kamote. Yes. So basically, sabi nga natin, kaya naglabas din tayo ng product na ito before, di ba? Nabasin nyo? Yes. Yung Liver Plus, may 5 gulay, dinagdagan po tayo ng milk present. Ang milk present kasi nakakatulong talaga sa kidney sa liver cells po natin. Celery, ang celery kasi, celery family celery, one soy kinchay, ilalagyan lahat. Magkakamukha ang dahon, di ba? Yes. Magkakapamilya yun. Magkakaamoy. Ang isang major role kasi no, sa katawan natin, no, unang-una, kaya nilang mag-expel ng heavy metals. Yes. Mercury, arsenic, etc. Na kadalasan toxic din sa atay natin yung mga yon. Yes. Kaya kung hindi talaga tayo kumakain ng ganon, di ba? I-blender mo na lang. Kasi meaning, parang ganito eh. Usually, advice ko sa mga magulang, halimbawa, meron kayong maliit pang bata na autistic. Di ba marami autistic na yun? Yes. Medyo naliling na nila yung dots bakit dumami. No? Vaccination pa rin. Childhood vaccination. Kasi dumami pa po ng bata mo. Yes. Bago daw mag 12 years old, nasa 40 plus na yan. Sa Amerika yun. Diba? Ganun karami. And to think, sabi nga nila, protection dapat yan sa infection. Well and good. Protection sa measles, di ba muna sa measles?
Ang hindi lang kasi natatanong mismo ng mga nanay o ng mga magulang na nagpapaturok ng anak nila, tanongin mo ang doktor mo. Dok, bukod ba sa bakunang yan, yung sa virus na pinatay, na kasama ng bakuna natin, ano pang kasama niyang ingredients? Doon tayo nadadali. Bakit? Mismong doktor niyo di alam. Yes. Next time, tanongin mo, Dok, pwede niyo ba akong bigyan ng 5 ingredient ng bakuna na MMR? Pwede, banggitin talaga yung virus lang. Mumps, measles, rubella. Pero ano? Preservative. Anong adjuvant na tinatawag? Alam niyo ba yung flu vaccine niyo? May mercury? Hindi. Ang mercury ba? Mabuti, masama sa katawan? Sama. Masama. Walang safe level ang mercury sa katawan ng tao. Tama. Kaya nga usually, sasabihin namin sa inyo, huwag kang kakain ng malalaking isda kasi mataas ang mercury content, delikado. Pero tuna ka ng tuna, no? Sarap. Isda ganun din po. Okay lang naman sa akin kasi, oo, pwede talaga may traces sila ng mercury. Kaya lang, ang kinakain mo, hindi lahat ina-absorb mo. Tama mali. Tama. Kasi yung iba naman dyan, ilalabas mo. Pero pag tinurok sa'yo, may lalabas ka? Wala. Ayun ang problema. Kaya magkaiba, hindi mo pwede compare. Kahit konti lang yung sa tinurok sa'yo, hindi na lalabas yun eh. Yes. Eh, bago mag-2 taon ng bata, ilan na ang tinurok na may mercury? Marami. May aluminum pa. Yes. O, anong role nun? Ang aluminum, alam niyo yung number 1 target ng aluminum? Utak. Ayun. Related nga sa Alzheimer yun eh. Yes. Diba? Pag nasa bakuna. Tapos biglang nagsulputan ng autistic na bata. Anong depresa? Brain. Utak. Mercury, brain din. O ngayon po, hindi na nila pwede ilagay sa label. Kasi basahin mo side effect. Nung araw kasi, nakakaiwas pa sila kasi hindi naman daw link. Kaya na-link na. So nasa side effect na po ng vaccination, child vaccination na kanalay, may cause autism. Kaya kung nadali na yung bata mo, medyo autistic na, sinasabi ko sa magulang, kasi paano i-detox ang aluminum? Paano i-detox ang heavy metals? Celery, cilantro o kaya wansoy, tsaka yung pinchay. Patiktik nyo gano'n. Tapos isama nyo, halimbawa, nag-scramble egg, kasama nyo, para hindi na lang nalalasahan. Yes. Kasi ako nung bata ko, hindi talaga kumakain ng pinchay. Hanggang ngayon, hirap na hirap ako kumain ng pinchay. Maanghor kasi. Ah? Maanghor siya. O kasi ma'am, mali yung introduction sa akin ng pinchay nung ako yung elementary. Inutusan ako ng stepmother kung bumili ng pinchay. Sabi ko, hindi ko po alam ang pinchay. Ang sabi sa akin, ganito yung maliliit ang dahon, tapos pag kinuha mo, amoy surot, pinchay yun. Okay, simula na kayo, wala ng pinchay, amoy surot pala eh. Nakatatak tuloy sa utak ko yun. Amoy surot nga ba? Parang gano'n kasi siya yun. Eh, pero maganda naman pala siya. Maganda Pero siya. masarap siya pag naluto na. Celery, hindi masyado. Masarap siya. So ito kasi, nakakatulong talaga. Hindi sa liver cancer, ibig sabihin, for healthy liver. Yes. Siyempre, pag healthy liver mo, mas balitan siya sa magkakaroon ng cancer. Yes. Kaya lang, sabi nga natin, kanina, nabasa niyo ba yung isa sa dapat natin kainin na maganda, number 1? Naalala niyo? Hindi na. Ano yun? Coffee. O, kaya na yun. Meron na tayong coffee. Yes. Ibig sabihin, mas powerful na siya, i-protect lalo. Diba? Ang liver natin. May vegetables ka na, diba? Meron ka ba coffee na protector din. Kaya lang, dapat ilan daw ulit? 3 cups. 3 cups. Day. O kaya lang, halimbawa po, ito na ang problema. Ang liver mo hindi na may sakit, may bukol na talaga, may cancer. So alam naman natin, kung may cancer, ano ginagamit? Mga liver? Ayun ba ang balance natin, ha? Pwede ka mag-gumamit ng gold eh. Kung gusto mo. Pero kung may budget kayo, go for napinom na talaga. May limit ba ang pag-inom? Wala. Bakit po? Walang overdose yan. Natural lahat po yan. Ha? Galing sa prutas, galing sa gulay. So basically, tingnan nyo ito yung case number 1. Si Mr. Perry, Carnian, ito po si Dr. LD. Sila yung mga nagpaliwanag, nag-introduce. Yung pasyente po, may bukol talaga sa liver. Sa kanyang CT scan, ang report ko doon, probably malignant. Hindi ko alam kung na-biopsy or what eh. Ibig sabihin, probably malignant. Lamang-lamang ang cancer.
Yes. Diba? So hindi lang yung kasi problema niya, dalawa. May problema na sa liver, may problema pa sa kidney. Hindi ko alam kung ano yung nauna doon ha. Kaya lang ang problema mo, pag nasira ang kidney mo, next time na tatargetin niya, liver ba naman? Kasi di ba yung way nila, elimination, natidetox ng liver mo, tapos kailangan ilabas ng kidney mo. Yeah. Eh kung hindi naman niya mailabas, hindi may backflow din. No? Matatamis din yung ibang ano natin. Ang ginamit niya, ito po, dalandan sa kayong guyabano po natin. Cancer-free na. Just imagine that. Wow. Di ba? Yung mahal daw ang Vita Plus. Alam niyo, isa ng pinaka-effective treatment sa liver cancer. Halimbawa po, early stages lang. Walang kala. Nasa liver pa lang. Stage 1, stage 2. Example po. No? Liver transplant. Tatanggalin yung buong liver mo. Magkano ang liver transplant? Milyon. Hindi na 1 milyon yan. Mahigit pa yan. Milyon. Tapos sasabihin mo ngayon, ang Vita Plus namin mahal. Gumising ka, please. Wala pa nga itong 100,000 eh. Yes. Bibigyan natin, di ba? So, through pa ito, na yung sinasabi natin kanina, maintaining healthy diet, di ba? Healthy lifestyle, importante lahat yun. Hindi naman kasi pwede na iinom lang kayo ng Vita Plus as chaser mo. Pwede na. Hindi Tama. mo pwede gano'n, di ba? Ano yan, it's matter of elimination, tapos addition nung kailangan. Yes. Yung mga vision natin, alam natin hindi makakatulog, tatanggalin mo talaga. Tama. Kasi kung hindi, itabla ka lang, hindi ang cancer mo lang, hindi ka rin gagaling, no? Next case po natin, ito rin, no? Si Tatay Sidro Ingbaras, Iloilo. Wala ba ditong related na apply dito sa... Nakita ko na po kasi sa FB ito eh. Yung naghahanap ako noong Saturday, no? So, stage 4, liver cirrhosis and prostate cancer. Ibig sabihin, yung liver na talaga, wala na, peklat-peklat na. Hindi na nagpa-function. Pag hindi na nagpa-function, hindi ka na nakakagawa ng vital protein para saan? Sa balanse ng dugo mo. Yes. So pag walang ganon, ano nangyayari? Yung tubig ng dugo mo, lumalabas sa katawan mo. Yes. Kaya nagkakaroon sila ng ascites o tubig sa tiyan. Chan. Kaya nagkakaroon din sila ng Manas. pamamanas. Basically, yun ang prinsipyo nun. Hindi ka nakakagawa ng adequate protein para mag-hold ng water ng dugo mo, lalabas niya, yun abutin mo. So ito po, bedridden na halos siya. Nag-take, Vita Plus, tsaka Liver Plus, tayo ang pasyente. Yes. Kung naman natin si Vita Plus. So, convince na kayo, magaling talaga ng Vita Plus, mga guests. Diba? So ito po naman sa amin is quick introduction lang. Marami pa kami product na ma-appreciate nyo sooner or later. Diba? So at least, yung mga naintindihan natin dito at si kaya simula na gawin is lang gawin natin. Sa amin naman, paalala lang naman lahat eh. Kung ang ultimatum, ang mamimili, ikaw pa rin. Yes. Mamili tayo, healthy liver o cirrhotic liver. Healthy liver. Choose you pa rin yan. Hindi na kami makikialam dyan. Ha? So thank you very much. Tapos na po ako. Maraming salamat. Ibalita sa buong